Yan din ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya. Eh bakit sila nagagalit? Bakit sila nangangamba? Bakit sila natatakot? Eh bakit natin pangungunahan ang desisyon ng taong bayan? Eh kung sila'y nagbuti sa kanilang tungkulin sa mamamayan, wala dapat silang ipangamba. Tama mali? Kasi kahit hindi ka makita ng taong bayan, pag ginampanan mo ang tungkulin sa kanila, iboboto ka ulit ng taong bayan. Masama naman ba na dinggin ko yung sigaw ng taong bayan? Eh yung taong bayan na sumisigaw na, bumalik. Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bakit naghahanap ang taong bayan kung naging mabuti naman ang kasalukuyan? Hindi maghahanap ang tao. Eh ngayon, tanong, Yorme, tatanaw ka pa ba ng utang na loob sa kanila? Ang sagot ko, opo. Eh bakit? Eh Pilipino ko eh. Ganun talaga ugali natin bilang Pilipino. Kaya lamang, meron lang akong pakiusap. Baka naman kung po pwede, sa ibang bagay na lang ako tumanaw ng utang na loob. Bakit? Eh may utang na loob din naman ako sa taong bayan eh. Kung wala ang Diyos at wala kayo, wala din naman ako sa kinalalagyan ko. Pinagagalit. Halos mapatid yung lig. Nanggigit. Kapit na kapit eh. O nay, tay, harapin natin. Total, ako'y wala namang ikinukubli sa inyo. Anong sinasabi nila? Ang sabi nila, si Yorme, maraming iniwang utang. Sige. Imbis na i-report na lang nila sa taong bayan kung anong ginawa nila sa 3 taon, dahil wala silang makwento, siniraan na lang yung kalaban. O yan ang kwentong walang kwenta. Gusto nyo ba ng kwentong may kwenta? Nay, tay, tapatin nyo lang ako. Real talk lang tayo. Taas sa kamay ng may anak dito. May anak kayo? May anak kayo? Kapag walang makakain ang anak nyo, gagawa nyo ng paraan? Wait. Talaga? Itatawid nyo? Iraraos nyo? Gagawin nyo ang lahat? Yan din ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya. Nay! Tay! Mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, nung binoto ninyo ko mayor noong 2019, wala kayo narinig ni minsan, ni isang beses, wala kayong narinig na sinisi ko yung sinundan kong mayor. Wala. Walang iniwang pera sa akin. Hindi ko siya sinisi. Bakit? Binoto nyo na ako mayor eh. E di cargo ko na lahat ng responsibilidad ng pagiging mayor. Tama mali? Anong ginawa ko? Nilinis ko agad ang Maynila. Inayos ko Maynila. Dinisiplina ko Maynila. Kinalawit ko mga tulongges. Kaliwat kanan hanggang madaling araw. Umaayos na tayo kung ano nangyayari sa Maynila. Ipinatutupad sa buong bansa. Kinokopya na tayo. Bigla tayong lumilipad na. Bigla tayong nabangga. Ano nangyari? Nagka-pandemya. Tanong, maulaan ko ba na magkakapandemya? Anong takot ng tao? Takot na takot ng tao. Napakasaka sila'y mamatay sa COVID-19. Sila'y mamatay sa gutom. Ano sinabi ko sa Facebook? Ano sinabi ko sa Facebook? Kayo nga lang first time nyo nakita, mayor, nalalaman nyo ginagawa araw-araw dahil nakabuka ang gobyerno ng Maynila. Walang kinubli. Ano sinabi ko? Nay! Tay! Mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, pumanatag kayo. Huwag kayong mag-aalala. Pag ako wala nang maibebenta
Wala nang mauutangan. Nakita niyo tong relo na ito, ipatata sa kutukit ng bunting makaraos lang tayo. Ano naging epekto? Kayo! Tayo! Tayong lahat. Hanggang doon sa Kodli. Dito sa Wakali. Dito sa Langka. Lahat kayo dito. Tayong lahat testigong buhay. Kasi yung ibang testigo ko patay na eh. Wala naman ako magagawa. Hindi ko naman pwedeng hukayin nyo at sabihin nila ang totoo. Pero kayo magpapatotoo. Nay, tay, alam natin ang nangyari sa Maynila ng pandemya. Walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Mayaman, middle class, mahirap, pantay-pantay, buwan-buwan, may food box. Tama ba? Totoo ba? Natanggap nyo? Nay, tay, per family, not household. Kasi sa isang bahay, minsan 2 pamilya, minsan 3 pamilya, 3 food box, 2 food box, sama mali. Hindi pa nga nauubos yung food box, sumarating na naman yung food box, sama mali. 700,000 families. 700,000. Yun ang kwento. O lagyan natin ng kwenta. Pagpalagay na lang natin, 1,000 pesos na lang ang isang food box. 700,000 times 1,000. No, magka? Patay na. Dami ng zero. Bumula ang mga utang. 7 million. 700 million pesos. Times 8 months. Tama mali? 8 times 7. 5.6 billion. Nasaan ang 5.6 billion? Sinitsa. Nilabas. Wala na. Lusaw na. Tama mali? Pero tanungin ko kayo ulit. Nakain nyo? Naramdaman nyo? Natikman nyo? Natanggap nyo? Oh. Nay, tay, chicha pa lang yun. Eh yung isang buli, yung kakap, naalala nyo yun? 700 times 5 plus 5.6, 6.3 billion. Tama ulit? Maraming pera ba yun? Kasi nakapanood ako ng isang video eh, may nagsasalita, tay, bayad ako ng bayad ng utang, nangangayayat na ako. Hindi, para lang makwenta natin, makwantify natin saan ba napunta yan. Oh, taas ang kamay. Ito naman, ang may mga anak na nag-aaral sa public school. Kaya meron akong pailan nilang testigo. Eh, hindi, para lang, ano na, Nay, tay, pandemya, ano sinabi ni Secretary Liling Briones? No face-to-face classes. Ang sabi, kailangan tayo mag-online. Nag-aalala yung tatay, nag-aalala yung nanay. Wala na nga akong trabaho, wala na nga akong pera, bibili pa ako ng tablet. Ano nangyari? Bata sa Maynila na nag-aaral sa public school, nagkaroon ng tablet. Tama ba? Nakuha nyo? At hindi lang tablet, may internet pa. Walang tosgas si nanay, walang tosgas si tatay. Tama mali? 10,300 teachers. Bumili tayo ng 11,000 laptop at may internet pa. Walang tosgas si sir, walang tosgas si ma'am. Nakaraos, nakatawid ang pag-aaral ng ating mga anak. Tama mali? No, magka. 1 bilyong piso yung tablet at laptop. Internet, 300 million pesos. 6.3 plus 1.3. Galing ni tatay ah.
7.6 billion. Dalawa pa lang ang binabanggit ko. Dalawa pa lang. E paano halimbawa yung Remdesivir, Tocilizumab, Molnupiravir, daang-daang libo ang isang halaga ng isang botelya, mabuhay lang ang isang taga Maynila na nanganganib ang buhay dahil sa COVID-19. Nay, tay, lahat tayo para tayo naging adik noong pandemya. Lahat tayo naging tamang hinala. May umuulan, may COVID yan. Ano nangyari? Dot-dot dito, dot-dot doon. Dot-dot dito, dot-dot doon. Bakit? Dahil ang testing kit sa Manila, 1-2 sawa. Panatag ang tao. Sinong gumastos? Pamahalang lungsod ng Maynila. Nay, tay, St. Luke's, UST, Makati Medical Center, name it. Pati Mary Johnson sa Tondo, lahat ng private hospital, wala ng COVID bed capacity. Ang Maynila, relax na relax kasi nagtatag tayo ng COVID-filled hospital sa Luneta. 300 million pesos.